Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Nagtitiwala ako sa ABS-CBN News. Ang mas pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino. ABS-CBN News and Current Affairs. Nagtataka ba kayo sa taas ng bill ng kuryente ninyo? Pwes, hawakan po ninyo mga bill ng inyong kuryente at panoorin ang paksa ngayong hapon. Mayaman o mahirap? May sarili ka bang kontador o wala? Dahil kahit kuryenteng hindi naman natin napapakinabangan, tayo pa rin ang nagbabayad. Sa isyong ito, may pakialam ka. Issue ngayon! Basta ang alam ko, yung ibang mga nagja-jumper, sa amin kinukuha. Hindi naman yata tama yun. Hindi ko naiintindihan yun. Basta bayad lang ako ng bayad. Hindi ko naman alam yung universal, government taxes, subsidized, system loss, tsaka yung transmission, hindi ko alam yan. Kamakailan po lamang ay napaulat na humihingi ng refund ang mga Meralco consumers ng 9.1 billion pesos mula sa PSAM. PSAM? Ano yun? Kailan po kayo huling nagbayad ng inyong electric bill? Sa inyo pang pagbabayad ng inyong electric bill, inyo munang hinihimay-himay? Hindi sa harap sa likod, kung ano-anong mga charges ang ating binabayaran? Generation charge, distribution charge, transmission charge, at kung ano pa mga charge, kasama na ang system loss. Ano yun? Kayo pong nanonood sa amin ngayon, hawakan ninyo ang inyong mga electric bill, hindi lamang sa Meralco franchise area o hindi sa buong Pilipinas na meron pong electric cooperatives dahil ito ang ating isyong hihimayin at ipapaliwanag sa isa pang edisyon ng Bailon Ngayon. Ilaw! Ang kuryente. Bow. Kung ayaw mong maputulan, wala kang choice kundi ang bill ay bayaran. Kahit ang charges ay di mo naiintindihan. Ito lamang Agosto si Mirna at ng ilang pang taga Saviorville, Cainta. Sila ay binaha ng manalasa ang habagat. Ang siste, naputol ang kanilang kuryente. Pero sa halip na makalibre, pinagbabayad pa daw sila ngayon ng Meralco ng doble. Nagtataka nga po kami kasi hindi naman kami gumamit after nung bagyo. Hindi na kami gumamit kasi pinatay naman na ng Meralco ang ilaw. Nung dumating nga po yung bill, naggulat na lang kami kasi bakit ang taas. Ang paliwanag daw ng Meralco kay Mirna. Estimate lang daw po yan. Sabi lang sa akin, maghintay kasi po, wag pong mawawala ng tao sa bahay kasi pupunta ay mag-iimbestiga. Kung overestimate ang problema ni Mirna, double billing naman ang problema mismo ngayon ng Meralco. Problemang sa totoo lang taong bayan din ang papasan. Ang ibig sabihin nito ay dumoble ang bayad ng Meralco sa Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation of PSAM na siyang nangangasiwa sa mga planta ng National Power Corporation para sa sinasabing line rental cost. Ang line rental cost ay tumutukoy sa linyang tinatawiran ng kuryente mula sa power generator na siyang nagsusupply ng kuryente papuntang distributor ng kuryente tulad ng Meralco at electric cooperatives. Ang napukor, bago makabenta ng kuryente sa Meralco ay dadaan sa Wholesale Electricity Spot Market o WESM na pinangangasiwaan naman ng Philippine Electricity Market Corporation of PEMSI. Kapag binili ng Meralco ang kuryente sa napukor, nandun na ang kabayaran sa line loss. At pagbayad naman ng Meralco sa WESM, meron ng panibagong bayad ulit na line rental. O diba, maliwanag nga na double-double. Mula 2006 hanggang 2012, umabot na sa 9.1 billion pesos ang sobrang bayad ng Meralco sa line rental cost
halagang hawak ngayon ng PSAM bilang kolektor. Noong 2010, in principle, ang regulator ho ay naglabas na din ng kanilang findings ukol dito na nagkaroon nga ng tinatawag na double billing. So yun, ang hinihintay na lang po is yung kung paano i-implement yung pagbabalik ng halaga dun sa mga customers po. Hanggang sa ngayon, tuloy pa rin ang double billing na nakakarga sa generation charge na binabayaran ng bawat isa sa atin buwan-buwan, mahirap man o mayaman. OMG! May 5 milyong customer ngayon ang Meralco. Mangyayari pa kaya ang refund? So assuming po na lahat ng 5 milyon na mga consumer ng Meralco sa kanyang franchise area, na may mga metro, ano po ito? Sa refund nito, bawat isang metro, bawat isang consumer, isang household, isang kwenta. Hindi ba ho accounting nightmare yun? Yun din po ang konsiderasyon ng komisyon doon sa kanyang pagdedesisyon kung paano ito ibabalik ng Meralco sa kanyang mga customers. Tinangka naming kunan ng panig ang PSAM sa isyong ito, pero tumanggi silang humarap sa aming kamera. Sa halip, nagbigay sila ng kanilang opisyal na pahayag. Ayon sa PSAM, kasalukuyan nilang pinag-aaralan ang lahat ng dokumento ng Meralco tungkol sa isyu ng double charging. At ang good news daw ay nangako sila na ibabalik sa Meralco customers ang sobrang bayad sa lalong madaling panahon. Kailan kaya yun?